Mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa mga kwentong ipinapadala sa inyo. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Larry, 22 taong gulang. Kasalukuyan akong naninirahan sa isang liblib na bahagi ng kabundukan dito sa Negros Oriental. Hindi ko na po babanggitin ng eksaktong lugar para sa kaligtasan ng aking pamilya. Pero sapat nang sabihin ko ang aming tahanan ay nasa paanan ng bundok, kung saan ang hamog ay tila kumakapit sa balat tuwing madaling araw at ang dilim sa gabi ay parang may sariling buhay. Lumaki po akong sanay sa katahimikan. Ang tanging ingay na madalas kong marinig ay ang paghuni ng mga ibon, ang pagaspas ng hangin sa kawayan at ang mahinang kaluskos ng mga hayop sa damuhan. May ilang baboy at manok kaming inaalagaan. Maliit lamang ang aming bakuran, ngunit sapat para sa simpleng pamumuhay. Bata pa lamang ako, ay madalas na akong paalalahanan ng aking ama na huwag basta magtitiwala sa mga hindi kilala. Hindi raw lahat ng ngiti ay tanda ng kabutihan. Hindi raw lahat ng humihingi ng tulong ay tunay na nangangailangan. Noon ay hindi ko iyon gaanong nauunawaan. Sa isip ko noon, masama lamang ang mga taong malinaw na may masamang balak. Hindi ko akalaing darating ang panahong matututunan ko ang kahulugan ng babalang iyon sa pinakamadilim na paraan. Nagsimula ang lahat isang maulap na hapon. Naglilinis ako ng kulungan ng baboy nang makaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon. Para bang may nakatitig sa akin mula sa likuran. At nang lingunin ko ang bakuran, doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas ng aming bakod na kawayan. Nakatingkayad siya. Pilit sumisilip sa loob. May suot siyang kupas na sombrero at bitbit ang isang lumang bayong. Ang kanyang balat ay kulubot at tila natuyo sa araw. Ngunit ang mas tumatak sa akin ay ang kanyang mga mata. Tila ba hindi kumikislap? Parang walang buhay. Hindi ako agad lumapit. Tinapos ko muna ang aking ginagawa. Ngunit napapansin kong hindi siya umaalis. Ilang minuto ang lumipas, pero nandoon pa rin siya. Nakasandal siya sa bakod. Sa huli, hindi ako nakatiis at nilapitan ko rin siya. Nang makalabas ako sa bakuran, nakita kong puno ng gulay ang kanyang bayong. May talong, okra, kamatis at ilang dahon ng alugbati. Mukha naman siyang karaniwang naglalako. Pero sa kabila ng normal na anyo niya, may kung anong malamig na pakiramdam ang gumagapang sa aking batok. Ipinahiwatig niya sa kilos niya na nagbebenta siya ng gulay. Sa isip ko noon, maaaring makatulong yun sa amin. Hindi na kailangang bumaba pa sa bayan para bumili. Pumasok ako upang ipaalam sa aking ina. Pumayag siya at lumabas upang pumili. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa, napansin kong kakaiba ang paraan ng pagtitig ng matanda sa aking ina. Hindi yun tulad ng karaniwang nagbebenta na naghihintay ng bayad. Para siyang nagmamasid. Parang may sinusukat. Madalas umubo ang aking ina noon dahil sa hika. Habang pumipili siya ng gulay, lalo siyang inubo. Doon ko napansin na unti-unting lumapit ang matanda
at tila hinihimas ang likod ng aking ina sa hangin. Kahit hindi naman niya ito direktang hinahawakan. Maya-maya pa, isang kakaibang amoy ang umalingasaw. Hindi ko agad matukoy kung ano yon. Amoy lupa na nabasa ng ulan. May halong bulok ng dahon. Matapos magbayad ang aking ina, humiling ang matanda ng tubig. Dahil sa awa, ako ang kumuha. Nang bumalik ako, nakita kong mas lalo pang inuubo ang aking ina. Mas maputla siya kaysa kanina. Ibinigay ng matanda ang isang maliit na bote ng langis. Ipinakita niya sa amin na ito raw ay sariling gawa at makakatulong sa hika. Sa murang edad ko noon, naniwala ako. Tinanggap namin ang langis. Hindi ko alam na sa paghawak ko sa boteng iyon, para akong pumirma sa isang kasunduan na hindi ko nabasa. Kinagabihan, nagsimula ang lahat. Paglubog ng araw, mas lalong naging malamig ang hangin. Karaniwan na iyon sa kabundukan ng Negros Oriental. Subalit nung gabing yon, ang lamig ay tila may kasamang babala. Pinahiran ko ng langis ang likod ng aking ina. Sa unay tila gumaan ang kanyang paghinga. Bahagyang tumigil ang pag-ubo. Dahil doon ay natuwa pa ako at inisip kong totoo nga ang bisa ng langis. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, nagsimula siyang muli sa paghingal. Mas malakas, mas madalas, parang may pumipisil sa kanyang dibdib mula sa loob. Habang nakaupo ako malapit sa bintana, may naamoy akong kakaiba. Amoy panis na karne na naiwan sa ilalim ng araw. Napangiwi ako. Inisip kong baka may patay na hayop sa paligid. Ngunit kasunod ng amoy ay isang mahinang tunog. Parang pagkamot sa kahoy. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa labas. Walang tao. Walang hayop. Tanging ang anino ng mga puno sa liwanag ng buwan ang makikita. Ilang sandali pa, narinig ko ang mahinang pag-angil. Hindi yun tulad ng aso. Dahil mas mababa ang tono. Mas paos at mas garalkal. Parang may halong paghinga ng tao. Kinilabutan ako. Nang tumingin ako sa bubungan, tila may gumagapang doon. Mahinang kaluskos at may kumukot-kot. Tinawag ko ang aking ama sa isip. Ngunit wala siya noon sa bahay dahil nasa kabilang baryo para sa ilang araw na trabaho. Kami lamang ng aking ina at kapatid ang naroon. Maya-maya pa'y biglang lumakas ang pag-ubo ng aking ina. Nang silipin ko siya, nanlaki ang aking mga mata. Ang langis na ipinahid ko kanina ay hindi na malinaw ang kulay. Parang may namumuong pulang likido sa ibabaw ng kanyang balat. Hindi ko iyon maipaliwanag. Sinubukan kong punasan, pero mas lalong umalingasaw ang masangsang na amoy. Maya-maya pa'y may narinig akong kalabog sa likod ng bahay. Malapit ito sa kulungan ng manok. Dahan-dahan akong lumabas at may dalang kahoy. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang anyong nakayuko sa tabi ng kulungan. Hindi ito ganap na aso at hindi rin ganap na tao.
Mahahaba ang mga paa, nakabaluktot ang likod, at ang mga mata'y nagbabaga sa pula. Naramdaman kong nanlalamig ang aking buong katawan. Doon ko naalala ang matandang nagbigay ng langis. At doon ko naunawaan ang babala ng aking ama. Hindi lahat ng ngiti ay mabuti. Ang nilalang na yon ay unti-unting tumingala sa akin. At sa paraan ng paggalaw nito, alam kong hindi iyon ang unang beses na bumalik siya. Dahil naamoy niya kami. Naamoy niya ang langis. At alam niyang minarkahan niya na kami. Hindi ako agad nakagalaw ng gabing yon. Ang nilalang sa tabi ng kulungan ng manok ay nanatiling nakayuko, tila may kinakain o inaamoy. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw kong nakita ang kakaibang hugis ng kanyang katawan. Ang kanyang likod ay tila nakaarko ng sobra. Ang mga braso'y mahaba kaysa karaniwan. At ang mga daliri ay tila may matutulis na kuko na sumasalamin sa malamlam na ilaw. Isang iglap. Nag-angat ito ng ulo. Ang mga mata niyang mapupula ay tumama sa akin. Sa sandaling yon, para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na pintig ng aking dibdib at ang mahinang pag-angil ng nilalang na para bang may halong tuwa. Maya-maya pa, bigla itong kumilos. Sa sobrang bilis nito, halos hindi ko na maaninag ang galaw. Isang malakas na pagtalon ang ginawa nito papalayo sa kulungan. At bago ko pa maipikit ang aking mga mata, wala na ito sa aking harapan. Tanging ang bahagyang pag-uga ng mga dahon at ang pagaspas ng hangin ang naiwan. Nang makabawi ako sa pagkakatulala, agad kong sinuri ang kulungan. 3 sa aming mga manok ang nakahandusay. Ang kanilang mga tiyan ay wakwak at ang lamang loob ay tila inalis ng maingat. Walang kalat na dugo sa paligid. Para bang sinipsip lamang ang laman at iniwang walang bakas. Subalit may napansin ako. May bakas. At nagkamali ako ng inakala. Sa putikan sa tabi ng kulungan, naroon ang mga marka ng paa. Hindi iyon tulad ng sa aso. May hugis itong kahawig ng paa ng tao. Pero mas mahaba ang mga daliri at mas malalim ang pagkakalubog sa lupa. Na tila mabigat ang katawan ng nagmamay-ari. Kumuha ako ng ilaw at sinundan ng mga bakas. Paikot ito sa likod ng bahay. Patungo sa may punong mangga kung saan ko minsang nakita ang matandang naglalako na nakatayo at nakatitig sa akin nung nakaraang hapon. Pagdating ko ron, natapos ang mga bakas. Parang naglaho sa hangin ang nilalang. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Ang aking ina ay patuloy na inuubo. Mas mabigat ang kanyang paghinga kaysa dati. Ang balat niya'y tila mas namumutla at ang mga ugat sa kanyang leeg ay mas litaw. Napatingin ako sa bote ng langis na nakapatong sa mesa. Hindi na ito malinaw ang kulay. Sa loob ng bote, may tila namumuong mapulang likido na gumagalaw ng bahagya. Parang may sariling pulso ito. Doon ko naisip na hindi lamang kami basta sinalakay. Kami ay minarkahan. At
ang marka ay nasa loob mismo ng aming bahay. Kinabukasan, mas lalo pang lumala ang kalagayan ng aking ina. Hindi na lamang simpleng hika ang kanyang nararanasan. Para bang may pumipisil sa kanyang lalamunan mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay tila lumulubog at ang kanyang balat ay malamig kahit tirik ang araw. Pinagmasdan ko ang bote ng langis sa liwanag ng umaga. Ang kulay nito'y tuluyan ng naging pula. Hindi yun kulay ng halamang gamot. Hindi iyon kulay ng anumang kilalang langis na nakita ko sa buong buhay ko sa kabundukan ng Negros Oriental. Isang mabahong amoy ang unti-unting lumalabas mula rito. Amoy bulok na karne na matagal nang nakabaon sa lupa. Hindi ko alam kung bakit, pero inilapit ko ang bote sa aking ilong upang masuri. Sa sandaling yon, nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Ang paligid ay tila umikot. May mga bulong na hindi ko maunawaan ang biglang pumasok sa aking pandinig. Mga salitang hindi ko kilala, pero may dalang malamig na pakiramdam. Agad akong napabitaw sa bote. Pagbagsak nito sa sahig, hindi ito nabasag. Sa halip, tila may gumalaw sa loob. Isang manipis na bula ang umangat sa pulang likido, tsaka dahan-dahang pumutok. Naramdaman kong hindi ito basta langis. Ito ay pain. Pain upang maakit ang nilalang pabalik. Sa pag-iisip ko ng mga nangyari, naalala ko ang kakaibang paraan ng pagtitig ng matanda sa aking ina. Ang hindi niya pag-alis sa bakuran, ang maingat na pag-aalok ng langis. Hindi siya basta naglalako lang. May hinahanap siya. At nang matagpuan niya yon sa amin, iniwan niya ang marka. Kinahapunan, muli kong nakita ang matandang lalaki. Nakatayo siya sa may puno ng mangga. Hindi gumagalaw. Sa liwanag ng papalubog na araw, tila mas madilim ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay hindi na mukhang tao. Naramdaman kong kami ay sinusubaybayan nito. Hindi lamang ng nilalang na gumagapang sa gabi, kundi ng mismong nagbigay ng langis. At doon ko naunawaan, ang matanda at ang nilalang ay iisa. Hindi na kami naghintay pa ng isa pang gabi upang patunayan ng aking hinala. Pero tila huli na ang lahat. Pagsapit ng dilim, nagsimulang muli ang amoy. Mas malakas, mas masangsang. Ang mga aso sa malayong bahagi ng baryo ay nagsimulang umalulong. Ang mga manok ay nagkakagulo sa kulungan kahit wala namang nakikitang banta. Sa bubungan, muli kong narinig ang pagkaluskos. Pero ngayon, mas mabigat. Parang may buong katawan na gumagapang sa ibabaw ng yero. Ang aking ina ay biglang napaubo ng malakas. Sa bawat pag-ubo niya, tila may kasamang manipis na hibla ng pulang likido na lumalabas sa kanyang bibig. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang kahoy na panangga. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Ang pinto sa likod ng bahay ay bahagyang umuga. Nang sumilip ako sa siwang ng bintana, naroon siya, ang matandang lalaki. Ngunit hindi na siya anyong tao. Ang kanyang likod ay nakaarko
Ang kanyang mga daliri ay humahaba at ang kanyang bibig ay tila lumalawak ng lampas sa normal na hugis. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Marahan siyang gumagapang patungo sa bahay. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nagkukunwari. At sa bawat paggalaw niya, naamoy ko ang parehong amoy na nanggagaling sa bote ng langis. Doon ko nalaman ang katotohanan. Ang langis ay hindi gamot. Ito ay bahagi niya. Bahagi ng kanyang katawan. At sa paghawak namin nito, nagkaroon siya ng daan papasok. Hindi ko na maalala kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob ng gabing yon. Ang alam ko lamang ay hindi ko maaaring hayaan na tuluyang mapasok ang aming bahay ng nilalang na yon. Kinuha ko ang bote ng langis at lumabas. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang lamig ng lupa sa aking mga paa. Nakatitig siya sa akin habang dahan-dahan akong lumalapit. Hindi siya umatake agad. Para bang may hinihintay siya. Sa isip ko, iisa lamang ang paraan upang matapos ito. Itinaas ko ang bote at ibinuhos ang laman nito sa lupa. Malayo sa bahay. Sa sandaling tumama ang pulang likido sa lupa, nakarinig ako ng isang matinis na sigaw na hindi ko maipaliwanag kung hayop ba o tao. Ang nilalang ay napaatras. Ang kanyang katawan ay tila nagliyab sa liwanag na hindi ko nakikita. Subalit nararamdaman ko. Unti-unti siyang umurong paatras sa dilim ng mga puno. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho. Kinabukasan, tila bumalik sa normal ang lahat. Humupa ang hika ng aking ina, nawala ang mabahong amoy, wala nang bakas sa putikan. Subalit mula noon, hindi na ako muling nagtiwala sa mga biglaang dumarating sa aming bakuran. Dahil sa kabundukan ng Negros Oriental, may mga nilalang na hindi basta pumapatay. May mga nilalang na unang kumakatok. At kapag tinanggap mo ang kanilang alok, sila ay papasok. At hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong maitaboy sila papalayo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Larry, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet.
Hello po Kuya Chris. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isa po akong masugid na tagapakinig sa inyong channel. Nagustuhan ko po ang lahat ng inyong mga kwento, kaya po naengganyo akong magpadala ng kwento. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Monica. 25 anyos at kasalukuyang nangungupahan at nagtatrabaho dito sa Davao City. Hindi ko po karanasan ang aking ikukwento sa inyo, kundi karanasan ng aking butihing ama na tawagin na lang natin sa pangalan niyang June. Noong maliit pa lang kaming magkakapatid, ay laging kinukwento ni Papa sa amin ang istoryang hindi niya inaasahan na mangyayari sa buhay niya. Dati ay akala ko na panakot lang ni Papa sa amin ng mga kwentong aswang na yan para maaga kaming pumasok sa loob ng bahay at huwag maging makulit. Ngunit sa tuwing kinukwento ito ni Papa ay napakadetalyado. Kahit ilang beses pa niyang ikinuwento ito sa amin ay ganun pa rin ang mga pangyayari. Walang nagbabago. Ang kwento niya ay kakaiba at dito natin malalaman at mapapatunayan na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama. Simulan na po natin ang kwento. Taong 1985, Davao del Sur. Sa murang edad ay maagang nagbanat ng buto si Papa. Batak na ang kanyang katawan sa pagsasaka at pagiging kargador. Nakapag-aral naman siya pero hanggang elementarya lang ang tinapos niya dahil sa kahirapan ng buhay. Sa edad na 18 ay naging pahinante siya ng truck na nagdi-deliver ng mga sako-sakong asukal sa iba't ibang panig ng Visayas at Mindanao. Sa panahong iyon ay talamak ang mga rebelde at mga tulisan. Nanghaharang ang mga ito ng mga sasakyan upang makapanggulo. Minsan ang iba ay pumapatay pa o nambibihag ng mga inosenteng tao para lang iparating sa mga kaaway nila, lalong-lalo na sa gobyerno na dapat silang katakutan. Hindi lang ang mga iyon ang minsang nananalasa, kundi pati ang mga aswang na usap-usapan nila'y mga dayo pa galing sa ibang probinsya. Umabot pa nga sa kanila ang balita noong isang gabi ay may hinarang na bus. Buti na lang daw ay hindi sinakta ng mga pasahero at driver. Pinababa lang sila at pinapalayo sa kinalalagyan ng bus. Tapos walang pag-aatubiling sinunog ng mga rebelde ang sasakyan. May mga patayan na ring nangyayari sa iba't ibang bayan. Paalala lagi ng kanilang truck driver na si Mang Lorenzo, hindi niya tunay na pangalan, na huwag nang lumaban pag nangyari sa kanila ang panghaharang para walang masaktan sa kanila, maliban na lang kung mga aswang ang haharang sa kanila. Bagaman delikado, ay hindi na yun iniinda pa ni Papa. Ang importante lang sa kanya ay makatulong siya sa kanyang ama. Sa panahong yon, ay matandang-matanda na si Lolo. Bunso kasi si Papa sa 10 magkakapatid. Puro na may asawa ang kanyang mga ate at kuya, kaya siya na lang ang naiwan sa poder ng kanilang mga magulang. Sa 3 taon bilang pahinante, ay minsan na silang naharangan, ngunit sa awa ng Diyos ay wala namang napahamak sa kanila. Basta lagi lang susundin ang paalala ni Mang Lorenzo na huwag lumaban sa mga rebelde. Tahimik lang at laging sundin ang kanilang mga pinag-uutos. Isang araw, nagulantang si Papa at ang 2 pa niyang kasama sa nangyari kay Mang Lorenzo. Inatake po ito sa puso at sa kasamaang palad, ito'y sumakabilang buhay. Biglaan ang mga nangyari, kaya sina Papa at ang mga kasama niya ay natenga pa ng 2 araw sa kadahilanan na wala pa silang truck driver. Magpapasko na rin kasi kaya lahat ng truck driver ay nagdi-deliver. Kada truck ay may nakatokang driver
at 3 pahinante. Marunong nang magmaneho si Papa ng mga panahong yon, ngunit wala pa siyang lisensya. Matagal pa makakuha ng lisensya. Maswerte naman na sa 3 araw ay may nahanap na silang kapalit ni Manong Lorenzo. Ang bago nilang truck driver ay itago na lang natin sa pangalang Rudy. Kamukha daw kasi ni Rudy Fernandez, sabi ni Papa. At may bigote din daw. Malaki ang katawan at matangkad. Parang may dugong banyaga ito dahil maputi at matangos ang ilong, dagdag pa ni Papa. Pango kasi si Papa at proud kami dahil Pilipinong-Pilipino ang datingan. Mas matanda si Rudy ng 8 taon kaysa sa kanya. Nung una, tahimik lang si Rudy. Hanggang sa nakausap na niya ito at naging matalik pa silang magkaibigan. Pareho kasi sila ni Rudy ng sitwasyon sa buhay kaya nakaka-relate si Rudy kay Papa. Tubong Iloilo ang lalaki at ulila na sa mga magulang. Ang mga kamag-anak niya ay nasa Cotabato kaya nakarating siya dito sa Davao del Sur. Isang gabi, may biyahe sila papuntang Balinguan sa Misamis Oriental. May kliyente kasi silang naghihintay doon na taga Camiguin. Mahigit 8 oras ang magiging biyahe nila. Umalis sila mga bandang 3:00 ng hapon. Nasa front seat si Papa habang ang 2 niyang kasamaan ay nasa likod. Masaya silang nag-uusap ni Rudy. Para na ring hindi antukin si Rudy sa pagmamaneho. Nang nasa Bukidnon na sila, lubak-lubak pa ang daanan noon at wala pang mga poste kaya madilim ang tinatahak nilang daan. Puro mayayabong at nagtataasang puno lang ang makikita sa paligid. Maliwanag ang sinag ng buwan kaya naaaninagan nila ang mga puno sa paligid. Bandang 7:00 o mahigit pa ayon kay Papa, nang biglang may pumara na isang babae sa gilid ng daan. Nagpatuloy si Rudy sa pagmamaneho ngunit dahan-dahan lang ito. Bay, pare sa Tagalog. May babae. Baka makikisakay. Hintuan muna natin. Baka kailangan ng tulong. Wika ni Papa kay Rudy. Nag-aatubiling ihinto ni Rudy ang truck. Ngunit kinumbinsi siya ni Papa kaya huminto sila. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may tao dito sa madilim na parte ng daan, Bay? Hindi maganda ang kutob ko. May pag-aalalang sabi ni Rudy. Magsasalita pa sana si Papa nang biglang napalingon sila sa kanilang paligid. Huli na nang maunawaan ni Papa ang ibig sabihin ni Rudy. May mga taong isa-isang nagsilabasan galing sa Karimlan. Ang babaeng pumara ay naghubad na ng suot nitong bestida at naglabas ng baril galing sa kanyang bag na dala. Tinutukan sila ng mga ito at pinapalabas sa truck. Inihilera silang 4 sa gilid ng daan. Pinapatong ang 2 kamay sa likod ng kanilang ulo. Pinaluhod silang 4 na hindi bababa sa 10 ang mga taong nangharang sa kanila. Kinakabahan na si Papa sa mga oras na yon. Paano kung patayin sila ng mga rebelde? Paano na ang mga magulang niya? Hindi na naririnig ni Papa ang mga pinag-uusapan ng mga rebelde dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Naiiyak siya sa sobrang kaba. Kunin niyo na po ang lahat. Huwag niyo lang po kaming sasaktan. Pautal-utal na sambit ng isa sa mga kasamahan ni Papa. Tumawa lang ang isa sa mga rebelde at biglang itinutok ang baril sa ulo nito. Napapikit ang kasamahang iyon ni Papa. Biglang tumayo at aakmang susuntok na sana ang isa pa nang biglang pinaputukan ito ng rebelde. Tinamaan ito sa ulo at tumalsik ang dugo nito sa mukha ni Papa. Nagulat siya at natulala. Biglang bumagal ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi siya makagalaw.
Nangangatog ang mga tuhod niya. Akala niya yun na ang huling gabi ng buhay niya hanggang sa bigla na lang siyang nakabalik sa kanyang ulirat dahil itinulak siya ng isa pa niyang kasamahan. Nadapa siya at pinilit siyang hatakin ng lalaki. Tumakbo sila papunta sa isang malaking puno at doon nagkubli. Dumapa sila dahil naririnig nila ang putukan ng mga baril na nanggagaling sa kung saan-saan. Kailangan nilang makalayo sa lugar na yon. Gumapang silang dalawa hanggang sa naalala niya si Rudy. Hinanap niya ito. Nang hindi niya ito makita ay pinauna niya ang isa niyang kasamahan. Babalikan niya si Rudy at kahit natatakot ay namumutawi pa rin sa kanyang sarili ang pag-aalala sa kaibigan. Gumapang siya pabalik. Sinilip niya kung asan si Rudy. Marami na ang patay na nakahandusay sa daan. Nakakarinig siya ng mga pag-angil at sigaw ng mga rebelde. Sumisigaw ang mga ito ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Papa nang makita niya ang isang nilalang na nakikipaglaban sa mga rebelde. Nasaksihan niya ang pagdurog nito sa isang rebelde. Binalian niya ito ng buto. Uundayan na sana siya ng saksak ng isa pa, ngunit mabilis itong nakailag. Maliksi ang maitim na nilalang na ito. Kulubot ang balat nito sa muka at mabalahibo na ang katawan. Matutulis ang mga kuko na parang kutsilyo. Hindi nagbabaga ang mga mata nito na katulad ng mga sinasabi ng ibang sender mo. Ngunit may makapal itong kilay at mahabang nguso na parang sa aso. At may nakausling pangil. Hindi pa kumpleto ang pagpapalit anyo ng nilalang, kaya't nakilala pa ito ni Papa. Si Rudy. Sigaw niya sa kanyang isipan. Nagimbal siya sa kanyang nalaman. Kitang-kita ng dalawang mata niya kung paanong dinukot ng aswang ang mga puso ng rebelde. Maraming sumugod sa kanya. Ngunit wala itong laban sa kanya. Kahit bala ng baril ay naiilagan niya sa isang iglap dahil sa liksi nito. Dahil sa takot ay tumakas ang ibang rebelde. Siguro ayaw niya na may makabunyag ng sekreto niya kaya inubos niya ang mga kalaban. Pinatay niya ang lahat ng rebelde na nandun sa lugar. Dahil sa sobrang takot ay napasandal si Papa sa isang puno para makapagtago ng maigi. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang maiwasan ang paghinga dahil baka siya ang isunod na patayin. Hindi siya makapaniwala na ang kaibigang truck driver nila ay isang aswang. Sumilip siya ulit ngunit hindi na niya nakita si Rudy. Tumayo siya para makitang mabuti kung asan ito. Nang paglingon niya sa likod ay napasigaw siya. Mabilis na tinakpan ni Rudy ang bibig niya. "Huwag ka matakot, bay. Hindi kita sasaktan. Pakiusap ko sa iyo na sana'y walang makakaalam ng sekreto ko. Gusto ko lang namang mamuhay ng normal." Bulong ni Rudy sa aking ama habang bumabalik na sa normal ang itsura nito. "Mangako ka, bay. Ipapangako ko rin sa iyo na puprotektahan kita at ang pamilya mo. Ikinalulungkot ko na hindi ko man lang nailigtas ang isa sa kasamahan natin." Maiiyak na tumango si Papa. Paano ka naging ganyan?" Pautal-utal na tanong ni Papa ko sa kaibigan niya. "Nasa lahi talaga namin ang aswang, bay. Alam kong takot ka sa akin pero hindi ako masama. Kahit kailan hindi pa ako nakakain ng laman ng tao. Sana hindi magbago ang pakikitungo mo sa akin." Paliwanag niya. Dahil sa mga nangyari ay natroma ang Papa ko. Hindi na niyang makuhang pumasok sa pinagtatrabahuhan niya. Ilang araw din siyang nakakulong lang sa bahay. Nakatulala at ang daming iniisip. Kunting kaluskus lang sa paligid ay natataranta na siya. Pilit siyang tinatanong nila lolo at lola kung ano ang nangyari. Ngunit hindi talaga nagsasalita si Papa.
hanggang sa pagdaan ng 2 buwan ay nakarecover na siya sa trauma. Nabalitaan niya na umalis na rin si Rudy bilang truck driver. Naganap ng ibang trabaho si Papa at maswerte naman siyang nakapasok sa isang malaking talyer sa Davao del Sur pa rin. Kahit papaano ay tinuruan siya ni Manong Lorenzo at saka ni Rudy sa pagmemekaniko. Doon na rin niya nakilala si Mama. Sekretarya siya sa talyer. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkrusang landas nila ni Rudy. Bumalik ang samahan nilang dalawa at naging magkumpare sila. Naging ninong daw ng aking nakatatandang kapatid si Rudy. Tinupad kasi nito ang pangako niya kay Papa na poprotektahan kami laban sa anumang kapahamakan. Maniwala man kayo o sa hindi, Kuya Chris, totoo daw po ang lahat ng ito ayon kay Papa. Hanggang ngayon daw ay magkaibigan pa rin silang dalawa. Ngunit bihira na lang itong bumisita sapagkat nagkaroon na rin ito ng sariling pamilya at kasalukuyang naninirahan na ito sa Makati City. Aaminin ko na hindi pa rin ako naniniwala sa kwento ni Papa na aswang ang isang ninong ni Kuya. Ngunit hindi ko maipaliwanag na minsan akong may namataan na malaking aso na umaali-aligid sa bahay namin at isa din sa pinagtataka ko dahil nung buntis ang asawa ni Kuya ay hindi kailanman nagkaroon ng pag-atake sa aming bahay. Pero doon sa mga kapitbahay, maraming buntis na di umano'y nakunan dahil sa pag-atake ng tiktik. Sa lahat ng kabahayan, yung amin lang daw ang tahimik at payapa. Naipanganak naman ng maayos ang aking unang pamangkin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento ng aking ama na hindi niya makakalimutan kailanman. Maraming salamat po. Ako po si Monica, ang inyong kaistorya. Magandang araw po, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dindo, 54 anyos. Isa ako sa masugid mong tagapakinig. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa karanasan naming mag-asawa. Taong 1995 nang maranasan namin ang isang pangyayari na hindi namin malilimutan. Sa panahong yon ay bagong lipat kami ng aking asawa sa isang lugar sa Mindanao. Bagong kasal pa kami noon at ang aking may bahay ay buntis na sa panahong yon. Nangungupahan kami sa isang barangay na malapit lamang sa aking pinapasukang pabrika. Hindi ko na lang po papangalanan ang eksaktong lugar upang maprotektahan ng mga naninirahan doon dahil sa pagkakaalam ko ay doon pa rin nakatira ang pamilyang pinaniniwalaan kong may lahing aswang. Maaga akong nagigising upang makarating ng maaga sa aking pinagtatrabahuhan. Inilipat kasi ako ng aming supervisor sa lugar na iyon mula sa probinsya ng Cebu. Tama lang naman kasi ang mga magulang namin ng misis ko ay taga Mindanao. Pumunta lang ako ng Cebu upang makipagsapalaran at doon ko na rin nakilala ang aking kabiyak na hindi ko akalaing taga Mindanao rin pala. Nilalakad ko lang po ang papuntang pabrika. Siguro mga 15 hanggang 20 minutos na lakaran. Sa pagpunta ko doon, ay nadadaanan ko ang karinderya na laging punong-puno ng customer. Pinakamalayo ito sa pabrika, ngunit tuwing tanghalian ay nakapagtatakang mas maraming kumakain doon. 3 silang may karinderya sa lugar na iyon. Ngunit mas lamang ang mga luto ng isang matandang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Manang Luz. Mas masarap ang mga pagkain na tinitinda nila rito, lalong-lalo na ang pansit.
Iba't ibang klaseng pansit ang niluluto niya araw-araw at hinding-hindi ito nawawala sa kanyang menu. Nung unang linggo ko sa trabaho ay hindi pa ako bumibili ng ulam sa mga karinderya sapagkat ako'y pinapabaunan ng misis ko ng tanghalian. Isang beses nang makalimutan kong dalhin ang aking baon dahil sa kakamadali kong umalis, naiwan ko tuloy ang baong inihanda sa akin ng aking may bahay. Kaya nung lunch break ay napilitan akong lumabas at kumain sa karinderya. Hindi ko pa alam nun kung saan ako kakain. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin na mas masarap nga ang mga ulam nila Manang Luz kaysa sa pagkain ng ibang karinderya. Iniisa-isa kong buksan ang mga kaldero at nag-order ako ng isang kanin. Natatandaan ko pa na ang ulam ko ay humba at pansit gisado. Pagkakain ko ay nalasahan ko na kakaiba ang kanyang mga karne. Bukod sa malambot ay talagang napakasarap nito. May sahog sa pansit na sobrang bango at nakakatakam. Sa buong buhay ko ay yun pa lang ako nakakatikim ng ganoong kasarap na ulam. Simula noon ay lagi na akong kumakain kina Manang Luz kahit may baon akong ulam ay hindi ko pa rin nakakaligtaang bumili ng pansit doon. Ika nga, pampahaba ng buhay. Dahil sa naging suki na ako ng karinderya, ay nakakahalubilo ko na din ang matanda. Nakuryoso ako bigla kung ano ang sahog sa kanilang mga ulam, lalong-lalo na sa bestseller nila, ang pansit. Sa lahat kasi ng ulam nila sa karinderya, ay ang pansit ang madalas na nauubos. Secret. Sekreto yon. Sabay tawa ng matanda. May sikretong sahog daw silang inihahalo sa pansit. Ang tanging nakakaalam lang ay siya at ang kanyang buong pamilya. Turo pa daw iyon ng kanilang mga ninuno, kaya hindi maaaring makakaalam ang sinuman na hindi miyembro ng kanilang angkan. Hindi ko na lang pinilit si Manang Luz, ang importante ay masarap ang pagkain. Linggo, day off ko noon, ay nagulat na lamang ako nang biglang nasa tapat ng aming bahay si Manang Luz. Hindi ko alam kung paano niya natunto ng inuupahan namin. Wala akong natatandaan na may nabanggit ako sa kanya kung saang banda ako nakatira. Sabi niya, ay napadaan lang daw siya. Minsan ay naglalako siya ng mga ulam sa linggo, pandagdag na rin sa kita. Nang makita niya ako at nakilala, ay tsaka siya lumapit. Ang sipag mo naman, Manang. Ikaw lang po bang mag-isa ang naglalako? Tanong ko sa kanya. Ngunit ang mga mata ng matanda ay hindi sa akin nakatingin. Oo, Dindo. Ako lang. Sagot niya at pasilip-silip sa loob ng aming bahay. Nilingon ko kung ano ang kanyang tinitingnan. Si Milet lang pala. Tinawag ko ang aking asawa at pinakilala ko rin sa kanya. Ngumiti ito ng pagkalapad-lapad. Nakatitig ito sa lumalaking tiyan ng aking asawa. Napalunok pa ito na waring natatakam sa isang masarap na pagkain. Nang pumasok si Milet, ay nagwika si Manang na siyang ikinagulat ko. Ang lusog-lusog ng bata sa tiyan ng asawa mo. Isang malusog na batang babae. Nagtataka ako nun kung paano niya nalaman ang kasarian ng anak ko. Kahit kami ay hindi namin alam na babae pala ang magiging panganay namin dahil hindi pa kami nagpapa-check up sa doktor. Paano ka nakasisiguro, Manang, na babae ang magiging anak namin? Tanong ko sa kanya. Matagal bago siya makasagot. Wala iho. Hula ko lang. Sagot niya. Sige iho, hindi na ako magtatagal.
Kailangan ko nang umalis. May natitira pa pala akong pansit dito. Alam kong paborito mo ito. Total, isa ka naman sa aking mga suking customer ay libre na lamang ito. Ipatikim mo sa iyong asawa ha. Tiyak na magugustuhan niya yan. Dagdag pa niya, sabay abot ng 2 supot ng pansit gisado. Naku, salamat po Manang Luz. Masaya kong tugon sa kanya habang tinanggap ang mga ulam na nakasupot. Hindi nagtagal ay umalis na agad ang matanda. Kinagabihan, inilagay ko sa plato ang mga pansit. Pagkatapos ay humingi si Milet ng kalamansi. Kumuha ako ng ilang piraso ng kalamansi at ibinigay ko sa aking asawa ang iba. Ang iba ay piniga ko sa sausawan. May pritong isda din kasi kaming ulam. Sinabi ko naman sa asawa ko na masarap naman ang pansit kahit walang kalamansi. Ngunit mas gusto talaga niya na merong ilagay. Nasanay na kasi ang asawa ko na nagkakalamansi siya tuwing mag-uulam ng pansit. Pinatakan agad ni Milet ang mga ito. Hinalo niya ito at maya-maya'y bigla itong natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa pansit. Biglang nag-iba ang itsura niya. Bumakas sa kanyang muka ang sindak at pandidiri. Bigla siyang tumayo at naduwal sa lababo. Bakit mi? Pagtataka kong tanong sa kanya. Itinuro niya ang pansit. Bago ko pa matingnan ang pansit ng mabuti, ay napatingala ako sa lakas ng kalabog sa aming bubungan. Ano yun? Biglang naghilab ang tiyan ng asawa ko. Sunod-sunod ang ingay sa labas ng bahay. Naririnig ko rin ng isang kakaibang huni. Kumalabog ulit at parang may naglalakad sa bubungan. Mabibigat ang mga yabag at sigurado akong hindi pusa iyon. Pinaupo ko si Milet at kumuha ako ng pamahid para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Natataranta ako at hindi ko alam ang gagawin. May daliri sa pansit. Putol-putol na sabi ng asawa ko habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Aswang si Manang Luz. Natulala ako ng bahagya sa mga narinig ko galing sa bibig ng aking asawa. Nagimbal din ako sa nakita ko sa sahog na nakahalo sa pansit. Natauhan lang ako nang mapakapit ang asawa ko sa braso ko. Namilipit na ito sa sobrang sakit na nararamdaman sa kanyang tiyan. Bumalik ako sa ulirat at bigla kong naalala ang mga sinabi ng aking mga magulang tungkol sa mga aswang. Banggitin mo lang daw ang kanilang pangalan para umalis ito sa inyong tahanan. Hinala ko na si Manang Luz ang nasa bubungan namin, kaya sinubukan kong gawin ang paalala ng aking mga magulang. Umalis ka rito, aswang ka. Alam ko kung sino ka. Sambit ko habang kinukuha ko ang nakasukbit naming itak sa bubong ng kusina. Dumakot na rin ako ng asin at sinimulang magsaboy sa mga pintuan at bintana. Alam kong ikaw yan, Manang Luz. Umalis ka na rito. Pag may mangyaring masama sa aking mag-ina, halimaw ka, ay ibubulgar ko ang mga sekreto nyo. Kahit natatakot, ay pinilit kong maging matapang para sa asawa at anak ko. Sa di katagalan ay bigla na lang nawala ang mga ingay sa labas ng bahay. Nakikiramdam kami ng asawa ko. Napabuntong hininga na lang ako nang mapagtantong wala na ang aswang. Unti-unti na ring nawala ang hilab ng tiyan ng aking misis. Kahit hindi ako naniniwala sa aswang noon, ay natatandaan ko pa naman ang mga paalala sa amin ng aking mga magulang. Napaisip din ako na baka totoo ang bulong-bulungan ng ibang tao tungkol kina Manang Luz na sila ay may lahing aswang.
Hindi na kami nakatulog ng aking asawa dahil sa pangambang babalik pa ang aswang sa bubungan. Kinabukasan ay hindi na ako nagsayang pa ng oras. Kahit hindi ko pa sigurado na si Manang Luz ang gumambala sa amin kagabi, ay hindi ko nabibigyan ng iba pang pagkakataon ng mga halimaw na iyon na sakta ng aking mag-ina. Pinakiusapan ko agad ang aming supervisor na ibalik ulit ako sa Cebu. Nung una ay ayaw pa sana niyang pumayag dahil kulang nga raw ng tao sa pabrika, ngunit kalaunan ay pumayag na rin ito. Kung sakaling hindi siya papayag, ay aalis pa rin ako. Mapipilitan akong mag-resign sa trabaho dahil mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ng aking pamilya. Nag-alsa-balutan agad kami pabalik sa Cebu. Nakikituloy muna kami sa aming kamag-anak doon habang naghahanap pa kami ng bagong malilipatan. Pumunta din ako sa isang manggagamot para ikonsulta ang mga naranasan ko. Gusto kong tanggalin sa katawan ko ang mga nakain ko. Natroma ako sa mga nangyari. Ilang araw akong pabalik-balik sa manggagamot at sinisiguro naman niya sa akin na magiging maayos din ang lahat. Sa tuwing naiisip ko iyon, ay napapamura na lamang ako. Kaya pala sekreto ang mga sahog. Sekreto dahil hindi pala iyon karne ng hayop, kundi karne pala ng tao. Makalipas ang ilang taon, ay nadestino na ako dito naman sa Bicol. Kung kaya't dito na kami naninirahan ng aking pamilya at ng aking 2 anak. Hindi ko po talaga malilimutan ang aking naging malagim na karanasan na minsang nakakain na pala ako ng kakaibang sahog sa pansit. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Sana ay nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Lagi po sana tayong mag-iingat. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Dindo. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang pang-5, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.